Tama ba itong ginagawa natin? Oo naman. Wala naman mali sa mundong to eh. Pogi na may-ari niyan. Oo, grabe. Gaano ka pogi kaya may-ari niya? Sobrang gwapo. Pogi na may-ari, pero sabi na may-ari, insulto naman yan. Ba't insulto? Oo. Gwapo, sobrang gwapo. Bucha, ikaw pala yung may-ari. Buksan natin. Apply, welcome. Grabe. Saan tayo pupunta? Sa Ikigai, pupunta tayo dun sa project natin na first project ni LPG na 90% patapos na. Patapos na yung gastos! Yes! 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 Konti na lang, konting utot na lang. Classmate, dito kami ngayon. Pa-vlog kami. Habang doble-dobleng vlog na po to, pinagagawa namin. Wala bang kulang sa biyahe natin? Ano naman? Anong kulang? Hindi ba tayo magtatawag ng San Miguel? Putang ina. Bibili tayo! Hanap tayo 7-Eleven, bibili tayo ng beer tsaka peanuts. May mga Sakto. may mga madadaanan tayo Nagpag-fasting dyan. lang ako, tapos na nag-fasting ako gabi. Wala hanggang ngayon. Pero imbis na 24 hours, alauna ako kumain eh. Kaya classmate, hanap muna kami ng 7-Eleven at bibili kami ng... Sakto yung pulutan. Ano ba bili natin? Hard o beer? Beer lang. Sige. Mid-light lang. Nag-discuss pa naman ako classmate na ang pinaka iniiwasan ko na alak. Kasi pinaka pangit na alak, dalawa lang. Beer, tapos red wine. Diniscuss ko pa yan. Tapos ngayon iinom ako ng beer. Galing na bata. Masarap yung beer kasi yung beer parang tubig lang. Ihi mo lang, ice na. Ang taas ang sugar niya. Hindi. Yung mo isipin mataas ang sugar. Kasi pag inisip mo, 'di ba? Sabi mo nga apply. Sabi mo what the mind can conceive, tama ba? The body can achieve. The mind can conceive, the body can achieve. Parmaton. Di ba? Wow, bibili ng beer. Bili mo na kami ng beer ha. Anak ko na kayong 7-Eleven. Yun, 7-Eleven. Abere. Wow. Murang jawan. Kala ko ikaw ang guard dito. Parang mas gusto ko pilis eh. A few moments later. Okay. Mga classmate, mga bok, ang pinaka-exciting na part nito, alam mo kung saan ko, etong lata to may magic to eh. Alam mo kung ano yung magic? Pag binuksan mo siya, iba yung tunog. Pakinggan mo. Ah! Yan ang tunog ng magical. Magical. What? Yeah. Cheers! Cheers! Tama ba itong ginagawa natin? Oo naman. Wala naman mali sa mundong to eh. Gusto ko yan yung mga prinsipyo, wala namang mali sa mundo. Diba? Expound. Yeah. Kasi akala natin ang mundo left right, tama mali. Pero actually buo yan. Kailangan magkamali para maging tama. Kailangan masaktan para ma-experience mo yung sarap. Kaya kailangan lahat ng nangyayari, walang maling nangyayari sa atin. It is meant to happen para mas mabilis ka lang makapag-move forward. Kailangan mo lang matutunan ng lesson at matanggap na dapat nangyayari siya. And moving forward, iyon ang magpapaganda ng buhay. Oh, narinig mo yung bok? Nagsisimula pa lang kami. Nagsisimula pa. Wala kang kargang alak. Isang lagok pa lang yun. Isang lagok pa lang. May lumabas na eh. Ang sarap naman. Ang sarap. So, para masarap yung mani yan. Sabi mo na. Ano mani gusto mo? Yung mani o yung mani yung babad sa ihi? Sorry, children. Yan lang mga maning. Alam mo naman, may video. Sobrang good boy namin. Sobrang team loyal. Kung may team loyal, kung pwedeng maging dalawa yung presidente, pwedeng dalawang presidente kami sa team loyal na yan. Siyempre, dumaan na kasi. Kaya, ma-explain ko yun ha. Bilang karelasyon. Kasi dumaan din tayo, marami tayong mga past na, marami ba?
Oo naman. Sobrang dami. Yung parang pag practitioner kasi, para ako explanation ko dyan, pwede namang gumawa, pwede namang gawin kasi May kapasidad. may kapasidad. Pero yung thought na ayoko mag-isip ayoko may guilt feelings, ayoko may tinatago. And isa sa practice ko yun na ayoko may tinatago. Gusto ko yung parang pag umarap ako, pag tumingin ako sa mata, as in kaya ko tumingin sa mata na walang at the back of my mind may naglalaro sa mind ko. So ayoko yung ganong feelings. Kaya isa tayo sa practitioner na as in talagang totoo lang. Kumbaga parang, kaya pag nagawa ko ng mali, yun naman. Kaya ayokong gumawa ng mali. Kasi Pag gumawa din ako ng mali, ikukwento ko din. Tapos kung hindi ko gusto yung consequence, hindi ko na lang gagawin. Kasi nakikita ko na kung ano magiging consequence. wow, makakarelate pala yun sa mga tao Diba? na nangangarap na gumanda buhay. Oo. Kasi dapat maintindihan nyo na kung hindi nyo aayusin buhay nyo, edi kabaliktar ang mangyayari. Ang tanong ngayon, gusto nyo ba yung klaseng gano'n na pamumuhay? Ang ano ko, parang bigla ko lang na bumasok lang sa isip ko. Ano yung pinaka nag-sustain sa'yo? Kasi ikaw yung may pinakamaraming up and down na dinaanan. Ba't nag-sustain ka pa rin na nagtuloy-tuloy ka? Hindi nawala yung excitement mo, yung gigil mo na ipaglaban pa rin yung pangarap mo? Ano lang, minsan yung down moment, hindi ko alam na down. So sobrang positive mo. Sobrang positive ko, parang na-enjoy ko yung halimbawa, yung walang pera, mataas acceptance ko, wala talaga pambayad eh, so magtrabaho na lang, kumaga para mas mag-focus na lang sa solusyon, kaysa magdrama ako na wala lang ang pera, down na nga, kumaga para sa mata ng tao, down yung pakiramdam, pero hindi, yung feelings, yung vision ko, yung alam ko sa sarili ko na baka hindi pa talaga binibigay yung tamang oras, kumbaga alam ko may tamang oras, so yung faith ko na alam ko na ibibigay din sa akin pagka halimbawa right person ako, ibibigay din sa akin pagka halimbawa nasa parang if may lagi ko tinitingnan may purpose. Okay. Lagi ko tinitingnan may purpose to, kumbaga parang doon lumalabas talaga yung faith kung gaano kung gaano katindi yung faith mo sa dreams mo. May tanong ako sa'yo, anong mas sweet? Yung may ang dami mong pinagdaanan, tapos ano yung pakiramdam na ngayon, yung isa sa pinaka-dream mo na magkaroon ng napakagandang bahay? Sabi mo nga, 90% na konting-konti na lang. Konti-konti na. Oo. Ngayon, anong pakiramdam ng ganun mismong na-experience mo na ngayon? Parang sa daming pinagdaanan mo, sa daming mga, syempre, hardships na pinagdaanan, learning, ano yung mas papantay? Para ang point ko, worth it ba talagang ipaglaban yung mga gusto natin at pangarap natin sa life, in spite na marami tayong pagdadaanan? Ganda ng tanong yan kasi one time, nasa garage ako, tapos tinitingnan ko, medyo agaw dilim pa, sunset na, tsaka sunset, tapos medyo pa dilim, pero lumabas na yung nakailaw na yung bahay, ganun. So doon ako nag-flashback kasi minsan pala parang yun naging prinsipyo ko na kung gusto mo, parang sa practice ko ba na ginagawa ko to, na every time na nag-move ako, as much as possible, I always look dun sa present and future. So hindi ko na tinitinan kung parang sa run, ay wag ka na tumingin sa likod. Okay. 'Di ba? Ang focus mo na lang yung moment, yung present and future. Parang sa sasakyan din, ibig sabihin ang focus mo sa front, kasi kung tingin ka ng tingin sa likod, mas babagal ka. 'Di ba? So sa akin ang pinaka nag-reflect, bigla lang nag-flashback na magugulat ako, tapos minsan yun yung iyak na napapaiyak ako, na ako lang mag-isa kasi shit, natawid ko yun. Yung parang bumalik siya, putang natatawid ko yun, nag 1, 2, 3 sa ano, di ba yung pupunta ako sa inyo na pupunta ako sa Bicol na Didiskarte ka ng panggasolina, o yung bus pa, yung ordinary pa na bus na didiskarte ka na abangan pa ng color. Nag-ordinary bus ka dati nung color na bus galing sa Samar sa inyo. Ay, Wala pa naman akong kotse agad. Oo nga, tama. Diba? Yung hinahatid pa kita. Hinahatid pa ng motor, tapos pinapauna ko kayo kasi alam ko yung mahal yung pamasahe nung sa dumadaan. Kaya naabutan ko yung madaling araw kasi Paring yung ordinary. yung mga kolorum na bus na galing na Samar, nagtigti 300.
Oh, 300 mo na inabutan yan. 300. So, parang, ako, kumbaga parang hindi ko nakikita noon, hindi ko nakikita yun, yung hardship na yun, na parang feeling ko, parang pagka nakita ko yung result, yung pangarap ko, yung nandun ako sa harap, yung alam ko na akin to, kasi ang question lagi parang, shit, akin na to, lahat ng inaapakan ko, lahat na nakikita ko, lahat nakikita niyo parang, Nagkakahubos. parang, shit, yung poste na to, yung ang lalaki ng poste, yung parang, shit, Parang akin ito na, to, itong ganun. sasakyan na to. Ito, yung sasakyan, Imagine. parang gano'n, di ba? Ang hirap naman pekein to eh. Paano mo ito Parang gano'n ba? Yung paglabas ko nito, napaiyak din talaga ako eh. Napapaiyak ako kasi naugulat ako na shit, ang layo ko na, ang layo na nang narating na hindi ko nakita na parang doon ako unti-unti nagpa-flashback na yung buhay ko dati, saan ako nakatira, paano ako umaalis ng bahay, saan ako sumasakay, paano nakikipagsiksikan sa bus, sa ordinary rush hour, nakikipagtulakan, MRT, lahat, 'di ba? Humahabol ng barko, hinahagis yung bag sa mga barko para na makatakbo ka ba? Oo, may- para bubelo ka kasi wala na hagdanan, kailangan mo ng schedule. So sasabit ka doon, wala kang pakialam malaglag. Tapos bigla doon unti-unti nagpa-flashback yung may mga highlights kasi na parang challenging. Tapos hindi ko mo pinapansin nung along the way. Nung nandun ka, pero biglang nagpa-flashback na lang sa'yo nung nakarating ka na sa destination. May Doon masarap parang doon yung pinakamasarap mag-look back. Parang kasi ako minsan napapaano din ako na parang grabe nagawa ko tong lahat ng to. Di ba? Yung biyahe dito, biyahe doon, kausap dito, kausap diyan, tapos biyahe na naman dito, biyahe Bilib- doon. dyan ako tapos bilib sa'yo. Kausap. Ito yung nakasama ko na wala rin ka-complain sa katawan. Hindi rin uso yung drama. Pag binigyan mo pag may concern, problem, ano solusyon? Yan ang mga magandang ugali. Yan naman, the best. Sa upline ko to, J-Lim, grabe. Sa mga lalo ngayon, kasi honestly, syempre iba yung pinagdaanan natin kasi batang 90s tayo eh. More on mas emotionally stable tayo compared sa Gen Z. Mga bagong generation right now eh. Ang ko lang, ano yung pwede mong mabigay na advice sa kanila na kung ano man ang pinagdadaanan nila, kasi nandun ka na sa stage na syempre lahat ng tao pinapangarap. Kumbaga parang tuktok siya eh. Tuktok siya ng isang level ng tao. Ngayon, ano yung ma-advise mo? Kasi syempre mga nanonood sa atin ngayon, ang dami rin nilang pinagdadaanan, may mga hardships din nila, may mga adjustment. Ano yung pinaka pwede mong ma-advise sa kanila or pwede mong mapakita sa kanila na gaano kaganda yung buhay na nag-aantay sa kanila? First, makinig sa tamang tao. Kaya sakto nakikinig ka sa amin. At yung ginagawa namin to, classmate Oo. book, hindi naman para pagkakitaan kayo eh. Wala, Ginagawa namin to. wala, mayaman na kami. Marami kami pera. Ginagawa namin to kasi trip lang namin mang-inspire kasi na-inspire din kami dati sa ibang tao. So fuyo. Kaya bakit namin Mabawi i-deprive? lang. Yan. Ginagawa lang natin yung obligasyon natin. Kasi alam nyo ba, pag binigyan ka ng sobra, it mean hindi na yun para sa'yo. Yan ang nagiging mali ng iba. Kasi example, yung baso mo, may isa kang baso. Pag nilagyan ka ng sobrang dami, ang trabaho mo na, i-share mo na yun sa ibang tao. Kasi lahat naman tayo passerby dito sa earth eh. Kaya dapat ma-realize yun. Kaya kami, we are blessed. Sa all aspect ng life, pwedeng masabi. Ako, blessed ako, may kaibigan akong ganit, parang kapatid ko na, di ba? Meron din kapatid na ganito. Sa karelasyon, sa Parang family. hindi pa natin na-experience magkaroon ng relasyon dalawa. Magtang. Magsusuntukan tayo dalawa yan. Sorry, children. Ang pagod po kayo, no? May ikukwento sana ako. Pwede ko bang ikwento to? Ano? Hindi ko. Pero hindi lang magbabanggit. Nagkaroon kasi may training ako, classmate. Nagkaroon ako ng games, longest kiss. May sumali, lalaki sa lalaki. Parang kilala ko yan, ah. Nagkwentuhan kami ni Dinard, sabi namin ni Dinard. Kasi ang tagal, yung longest kiss mag-iisang oras na eh. Sabi ko parang hindi na ako naniniwalang napipilitan pa tong dalawa. Lalaki sa lalaki. Naghahawakan pa ng puwet. Yan yung pinipisil Philip. Sabi namin ni Dinard. Mali. Kaya mo yan? Sabi niya, hindi, kahit gano'ng kalasing, hindi kaya. Hindi kaya, no? Hindi kaya gawin. But anyway, sana ba tayo napadpad kung saan tayo? Pati itong gulo-gulo ng ano. Basta ang akin, kung anong meron sobra po sa inyo, learn to share it. Yeah.
hindi naman tayo nabuhay sa mundong to para ipunin, itago lahat ng meron sa atin eh. Nandito tayo para i-enjoy, i-share. Kaya kami sinishare lang namin yung knowledge na meron kami. O balik sa sinasabi mo. Ano ba yun? Yun. Pati sa mga bata din. Yan. Bukod sa makinig sa mga tamang tao kasi tsaka huwag kayo pumili kayo ng mga pinataong pinapakinggan. Friends, circle of friends, di ba? Hindi ibig sabihin close mo, kaibigan mo, magulang mo, Hindi dapat ibig pakinggan mo na. Correct. Respetohan nandun, baka ma-quote kami dito. Respeto, importante po yun. Pero it doesn't mean na dapat sundin mo sila lahat. Yes. Anong batayan ng taong susundin mo or susundan mo? Ano yung Susundan magiging... mo, pagka halimbawa, something na ma-educate ka, something na mag-move ka forward, something na may-inspire ka, something na may matututunan ka para sa mga realizations mo. Kasi sometimes may makikinig ka, pwede kasi i-amplify yung kadramahan or yung mga maling, parang halimbawa, parang imbis na makinig ka, naalala mo yung, parang matitrigger lang lalo yung mga issues. Halimbawa, sample, may mga comparison kasi ngayon. Katulad doon, comparison, ang Gen Z ganito, ang ganito, ano. So, wag din kayo magpapadala sa mga ganyan kasi it's up to you kasi may kanya-kanya tayong tama pa rin personality. naman. Kasi yan yung sinasabi ng society. Hindi ibig sabihin na yun ang yung parang sa Gen Z na sinabing gano'n sila lahat. Oo, parang ganito yan. Ang in-chick, ganito yan. Ikaw, in-chick, galante ka naman. Sobrang galamay. Sobrang galante yan. So hindi pwedeng, halimbawa kasi yung basa nila, yung ganito, di ba? Yung Ilonggo, ganito yan. Yung Tagalog, ganito yan. No. May kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong identity. So hindi dapat tama nga. tayo makinig na porket Gen Z ka, porket millennial ka, porket ito yung mga ugali. No. Wag nating ilagyan ng label. Kaya tayo kaya ka pinanganak kasi meron ka rin sarili. Nagkakataon lang na ito yung uso, ito yung technology, ito yung information age na ngayon. Doon lang tayo mag-usap. Pero yung pagdating sa character, sa tao yan, nasa sayo yan kung ano yung mga choices mo. Tapos depende sa pinapakinggan mo, depende rin sa influence mo. So kailangan lang kung Gen Z ka, be aware anong pinapakinggan mo. Mindful ka dapat sa mga pinapalo mo. Mindful ka rin kung sino yung mga closest mo, sino yung mga close friends mo. Mindful ka rin dapat sa saan ka may influence. Halimbawa parang sino lagi pinapakinggan mo. Yun lang yung parang pinaka-tip ko sa mga Gen Z. Hindi ibig sabihin na Gen Z kung ano yung ni-label sa inyo. Yun na yun, identity nyo. Oo, kasi parang halimbawa, what if ni-label din ako na yung mga walang pinag-aralan, hindi nakatapos, di yan yayaman. So paano kung naniwala ako doon? Kung high school grade ako, di ba? Ganun din, in-check, ganito yan. Kuripot yan, mahal yan. Pero hindi lahat nasa tao talaga. Ganda nan. Di ba? So yun lang masasabi ko doon. At least alam nyo na you could always create your own identity. Kung ano man ang naging siguro perspective sa inyo ng magulang nyo, ng kaibigan nyo, ng kamag-anak nyo, kung sino man, you could always change. Pwede mong baguhin yung identity na meron ka kasi oo nga naman, parang sa amin din sa Bicol, sabi walang kikitang networker doon. Narinig ko to kay Arnold Schwarzenegger. Sabi niya, pag sinabing wala pang nakakagawa niyan, very good yan. Kasi pag nagawa mo, ikaw yung kauna-unahang nakagawa. Di ba? Kaya hindi ibig sabihin, parang sa pag-hike, di ba? Kung wala kang trail sinusundan, good news. Ibig sabihin, ikaw yung gumagawa ng bagong trail na susundan ng mga ibang mag-hike. Correct. Di ba? Ganda ng mga wisdom natin. Teka, marami tayong gas. Actually, ito yung mga moment na pinapangarap ko sana traffic. Kasi kung traffic, stable to eh. Hirap na akong humawak. Malubak-lubak pa tong kalsada pinagdadaan. Lalo pa tong isa. Itong isa, mas malala, mas mabigat. Tapos nakatagilid pa yung katawan. Yan sa kamay. Kaya sa mga nanonood po, pwede naman kayo mag-sounds muna kung medyo nagugulon kayo sa camera. Wala ganun to talaga. Yun ang yun ang maganda kasi importante yung at least, content. parang kasama nila tayo mismo dito, di ba? Parang halimbawa kung nalubak, na-feel mo rin na nalubak. Mas mapipil mo nga classmate kung umiinom ka rin ngayon eh. Kaya alam mo dapat, kung may tindahan sa'yo, kung may rep ka dyan, kung may beer ka dyan. I-post mo muna. Post mo. Bumili ka na ng alak. Ano na, bili ka na.
sabay mo kami. Mahaba pa to. Mahaba pa to. Mahaba ba? Pahinga. Konti lang kami. Yan naman na. Yan. Flowers ka, di ba? Kahit no? Harap. So, Chuck, nakikita mo ako ng jamming na ano yan. Ayaw niya ba? Pare, ganito kami kakulit. Kung nasanay ka siguro sa mga professional, hindi kami ganun. Excited ako. Parang, ano mo ba, classmate? Ano mo, pagka every time na may nagpupunta sa Ikigai, pag meron ako tintour, parang proud na proud ako mag-tour. Proud ako na lahat ng sulok, in-explain ko, kahit na drawing pa lang yun. But every time may tinuturo ko, kahit hinuhukay pa lang yun, kaya ko talaga i-explain bawat sulok kahit wala pa. Kasi nakita ko na siya. Ngayon kakaiba to, kasi yung ituturo ko, yung upline ko. Grabe. Yung ituturo ko ngayon, yung reason bakit ako nandito. Yung ituturo ko ngayon, yung kung ano man yung success ko, ibig sabihin, pinakamalaki na contribute siya sa akin. Why? Kasi siya po nag-invite sa akin. Siya ang sumistema sa akin para mapa-join ako. Para mapabalik. Matalino. But buti na lang matalino siya. Kasi bakit? Buti na lang na sistema niya ako na mag-join kasi alam mo bakit? Gumanda buhay ko eh. Kumbaga parang the best na Actually, napungsoy kami classmate. Napungsoy. napungsoy, no? Yung 'di ba, pungsoy may mga tamang posisyon ng mga appliances, ng mga gamit, ng pinto, 'di ba kung saan. Yung pungsoy namin, mas maswerte ako yung sa taas, hindi siya. Kasi upline ko to dati. Pero ay nako, ako masasabi ko, hindi ko pwedeng masabing, lagi ko nga sinasabi, walang Joseph Lim sa industriya ng networking kung walang Louie Gascon. Kasi ang dami kong natutunan dyan, sobrang dami, as in, sobrang dami sa diskarte sa buhay, diskarte pag-invite, paggawa ng event. I could say majority ng skills na meron sa akin galing sa tao. Nang bumaliktad kami, ang naturo ko lang naman dyan ng konti, disiplina lang eh. Yun lang naman. Sa pera, no? Sa pera, no? Sa pera. Tapos yung word of honor. Oo, yan. Pag nangako ka, pre, pag nagbayad. Sabi ko, totoo nga naman, no? Tapos yung pagiging madrama. Madrama to. Oh, madrama. Madrama to. Sobrang Yung drama. diskarte ka sa, bibigay ka sa akin kasi ang diskarte ko sa iyo, parang mahuhulog yung loob mo. Bibigay ka sa kwento ko. Magaling to pag gumamit na yan ng puppy eyes. Yung gaganang-ganan yung mata. Puta na. Kahit police enforcer lumulusok, hindi yan kailangan ng connection. Hindi yan kailangan ng, kung kami nang bablap minsan ng konti, ito hindi. Puppy eyes lang. Wala license for how many years? Pero ngayon meron na. Parang ako na lang na ano eh. No? Sige, gusto ko naman maging legal na mamamayan. Kasi na talaga napapakusapan eh. No? Oh, ang galing, sobrang People galing yan. skills. Sobrang galing yan sa people skills. Yung paano siya magpapakumbaba na pati ikaw maaawa na lang. Grabe. Kwento mo yung ano, Ha? yung huhulihin ka na. Chip! Saan nga pa pala yun? Parating na sa akin na, alam mo yung palabas na yung ticket, alam mo yung huliin na. Tapos ako naman excited makita siya. Chip! Saan ba yung papunta rito? Kasi kanina pa ako naliligaw. Sabi, hindi ka sa taga rito eh. Kasi kanina pa naliligaw eh. Patulong naman. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Sabi ko, dito lang. Tinuruan pa ako ng tama, di ba? Nakto naman, di ba? Lusot. Diba? Kasi, nature kasi, parang ang explain ko sa inyo, nature kasi ng tao na pag may nag-ask ng help, willing talaga tayo tumulong. Eh, ang approach ko sa kanya, I need help. Naliligaw ako. Ako, explain ko rin yan. Bakit ganun ang tao? Ang tao, we want to help kasi meron tayong dopamine, serotonin na gusto natin, parang Jack and Boy, iba yung pakiramdam pag ikaw nanalo. Di ba, nag-Jack and Boy kayo. The point na nagkakaroon ka ng winning moment, nagkakaroon tayo ng happy hormones na tumatama sa utak natin na we feel good. Kaya the moment na may mga humihingi ng tulong, nakaka-feel tayo na mas mataas tayo sa kanila, lalo pag tumutulong tayo. Kaya nagkakaroon tayo ng happy hormones. Kaya it's nature ng isang tao na gusto talaga natin tumulong. Kahit sino pang siga dyan sa isang lugar, pag may nakitang aksidente, titigil yan, tutulong yan. Yes. And nature ng tao yan. Kaya, yun. So, alam mo na, may idea ka na. Kaya, Tinuruan natin baka, oy, gamitin nyo sa tama yun, ha? oo nga, kasi yung skills at knowledge na meron kami, pwede nyo gamitin talaga siya sa tama at hindi.
Buti na lang sa atin natutunan at least hindi po kami ganun. Ginagamit namin sa mas ikaganda ng sambayanan. Di ba? Parang yun kasi may mga skills kasi na yung iba unaware sila. Halimbawa, yung mga nangungupit. Skills, nakakalusot. Habang nakakalusot, lumalaki rin yun. Nag-amplify, nag-grow din yung skills na yun. Kasi wala tayong contentment din. Oo. Kaya anything na ginagawa mo ulit-ulit, nag-grow. Ganun din ako, nung lumulusot ako sa ganyan, parang ayoko na kumuha ng lisensya, ayoko na parang lahat na lang pwede pakiusapan. Pero sabi ko, saan ako dudulo? Parang pwede bang gawin ko sa tawag na to, in a natural, parang maging papatas na ako ba? Halimbawa, kumuha ko ng lisensya kasi gusto ko lang pumatas sa mamamayan. Oo. Dahil alam ko na nakakalusot, pero gusto ko may papakita na ako, ganun ba? Ganun din siya. Ang people skills, ibig sabihin, make sure na yung people skills na madidevelop mo, yung ikaka-asenso mo, yung makakatulong ka, marami ka matulungan. Kasi yung ibang mga people skills kasi, dahil may alam sila, nagamit naman sa tama. Parang kutsilyo lang. Pag kutsilyo, maganda ang kutsilyo pag ginamit mo sa tama. Pero pag ginamit mo sa panghiwa ng skin ng iba, di ba? So parang iba na rin ang dating nun. So yun naman ang skills na dapat na alam mo lang kung aware ka, kung may natutunan ka, make sure na magamit mo sa tama. Para yung good karma mo maganda. Ako na ito, nakakaya naman siya. Diba? Parang good karma niya maganda. Hindi kasi papasok lang din naman tayo na everything is just energy. Kung anong itatapon mo, ibabalik sa'yo. Kaya kung itatapon mo, puro kadramahan sa iba. Parang ito, bigyan kayo ng isang tip. Yung isang tao ko, nag-a-advance. Ang sweldo niya kasi 15. 14 pa lang, nag-a-advance. Sabi niya, pwede ko ngayon kunin yung sweldo ko sa ngayon na kasi ano naman ganyan. Sabi ko, sige, okay na. Dumugtong pa ng kwento. Kasi si ganito na hospital. Sabi ko, putang ina, tumigil ka. Sabi ko, oo na eh. Bibigyan na nga kita. Huwag ka nang dumugtong pa ng kwento. Kasi di ba nakakainis naman yun na dadramahan ka pa. Siyempre pag nagdrama, dala-dala mo yung bigat eh. Kaya pag ganyan, ako mas gusto ko diretsuhan. Kung parang yung ibang tao ko sa farm. Sabi ko, pag mag-day off kayo, wala nang explanation, wala akong pakialam ko. Kahit sabihin nyo, mambabae kayo, kung anong gagawin, wala akong pakialam. Day off nyo, karapatan nyo yan, umalis kayo, okay lang. Hindi ko kailangan ng mga sobrang grabing explanation, lalo yung mga dramang explanation. No, kailangan ko po, kasi kunyo, ayoko niyan. Parang inis na inis ako niyan. Parang yung guard nun sa Ikigay. Oh, may guard ka na doon? May guard pero inisyon ko ng yun. Ng baril? Oo, airsoft lang. Para hindi tayo makadisgrasya. Disgrasya masakit na. Nangarate pa. Alam mo bang nangarate ako ng isang araw? Bakit? May sabog na kapasok sa bahay. Sa bahay na mismo? Oo. Tapos inano nung guard. May ka-meeting ako sa office kasi may tino-troubleshoot ako. Ang ganito, Aikido to, tsaka sira ulo to. May tino-troubleshoot natin. ako. Biglang may pumutok. Sabi ko, puta na yun. Di sabi ni Dalton, kapatid ni Dinard, tingnan ngayon natin paglabas ko, naghahabulan yung guard, tapos may isang lalaki. Akala ko, driver namin. Kasi ang daming driver, hindi ko naman kilala na eh. Sabi ko, sino ba yan? Yung pinsan ko, tinatanong ko, Pipe. Sabi ko, sino? Di tinanong ko yung guard. Sabi ko, guard, sino ba yan? Hindi naman ngayon bus taga rito. Pag sabing hindi taga rito, sinong gabang? Nakadalawang suntok ako. Na-miss mo lang mabanat eh. Papasok sa bahay mo, hindi mo kilala, anong gagawin mo? Eh di may lusot ka na, may karapatan ka mabanat, di ba? Banatan ko talaga. Pag tumba niya, pumapalag pa, nilak ko dito sa leg, hindi na siya makagalaw. Ang bait ko pa nga sa kanya, hindi siya, buti na lang ako, nilak ko siya, hindi na siya makagalaw, hindi siya nabugbog. Eh kasi kung pumalag pa siya, mabubugbog talaga yun. Buti rin. Tapos buti ako'y nandun, kasi nung si Dina dumating gusto pang tirahin. Like, wag mo na, nakatali na yan, sabi ko. Kaano naman. Nalala ko yung gano'n. Same din sa'yo na mangutang, ang mag-a-advance mo, CA. Oo. Tapos, ang haba na explanation, tapos nagpadala pa ng picture na Yung mga ganun ba? yung may tama sa sabi ko, next time, hindi na kailangan na mag-send ng ganyang picture. Sabihin mo lang, tapos yung sa'yo ko natunan ba, sabihin mo lang na kailangan yung amount, tapos kung kailangan mo bayad, kung paano maayos eh. Wala na explanation. Basta nag-commit ka. So, sa'yo ko natunan yun eh. Uy, natutunan ko
ko sa kanya yun, yung mga ganun. Kasi ganun pwede usapang naman, pera. pwede naman maayos na mag-uusap na masaya. Nangutang ka na nga, papalungkutin mo pa yung inutangan mo. Dadamay mo pa yung emosyon. Abuso naman yan. Ang tawag doon, imagine mo, malungkot ka na, tapos maghanap ka ng solusyon, tapos yung Yung magbibigay tumutulong ng sa'yo. solusyon, papasahan mo pa ng negative na energy. Papasahan mo pa ng drama. So, siya na nagbigay ng solusyon. Wag mo nang ipasa kung yung drama mo. Mag-commit ka na lang kung yung mga ganun ba, mag-commit ka lang, kailangan magbayad. Magbayad. Mangutang ka. Tama, no? Dapat! Nakakainis kasi, di ba? Kasi nakakainis yung mga ganun na tao. Kaya lang natutunan kasi natin yung culture ng Pilipino, yung paawa. Tower effect. Oo. Eh, pwede naman maging masaya. Pwede kang masayang mangungutang. Di ba? O tama, mang-date kami ng girlfriend ko, bayaran naman kita next week. O di ba, kung nagbabayad ka naman ng maayos, madali naman makautang eh. Yun nga lang, mahirapan ka talaga pag lagi kang sablay, kausap. Yun lang naman. Yun naman ang yun naman ang pinakanatunan ko sa kanya pagka maayos kausap. So nakakaulit. Pero pagka halimbawa hindi maayos kausap, ang hirap makaulit. Kasi pera na yan money matters Kumaga parang diyan lalabas yung trust na issue lalo na sa pera. Sa ano siguro? Parang sa'yo ko natutunan yan. Parang kung sa maliit pa lang na pera, hindi ka Mapagkatiwalaan. maayos, hindi ka mapagkatiwalaan. Paano pa kaya sa malaki? Mm. Sa kanya ko natutunan sa'yo. Kasi kung subukan nyo, mangutang kaya kayo sa bangko, ang daming mga papers, requirement, ang dami pang gagawin. Teka, Gio, may natutunan ka ba? Ano natutunan mo? Interview mo. Ano natutunan mo? Sabi nga, pagka sinabi mo na, pangawakan mo kasi ikaw mo pera yan. So tama nga yun, pasabi pa lang si Ape na sa bangko, ang dami pang pipirmahan. So hindi basta-basta makakautang ka, pero pag nakautang ka sa isang tao, hindi lang pera ang inutang mo, yung trust din, tiwala din. So, mag-utang ka? Di ba? So, wala nang drama, diretso na. Sabi pa, explanation. As in, napaka-importante, lalo pa ako even sa word of honor. Kaya nga minsan pag ako lasing, kaya ngayon umiingat na ako sa mga kainuman ko. Pag nakapangako ako, tutuparin ko kahit masama sa loob ko. Kasi nagbitaw ko ng kasalanan ko Ito yan. Meron one time na nakautang ako sa kanya ng 1 point, magkano yan? Hindi ko na maalala. Oh, basta. Basta nag-inom tayo. Oo. Sa sobrang GB ngayon, umutang ako sa kanya. Ng 1 million ata. Basta million may 1 point something yan 1 point, mga 1 point something. Umuo siya. Ang clear talaga sa isip ko ngayon. Tapos kaya ko talagang sabihin talaga sa kanya. Tapos nang bigla naalala niya, nasabi. Nirelease ko hindi. Release. Yun naman ang gusto ko sa kanya, word of honor. Kaya sabi niya, ayoko uminom, baka may mga hirit ka. Hindi kinakabahan naman ko Ngayon may Huwag ka mag-alala apply. Mayaman na si LPG. Ngayon may mga formula na ako ngayon. No. Hindi na ako nakipag-transact ng mga pera pag nakainom na ako. Ang ruling ko na lagi, huwag muna tayo mag-usap ng pera, masaya lang, bukas na tayo mag-usap. Kasi ang dami kong mga times na napapa-oo ako, pambihirang mga yan. Pero okay pa rin, hindi naman nalugi. Gumanda pa rin naman lalo buhay. Dumami pa lalo kaibigan. Diba, ganun naman yun At saka sa level natin, halimbawa sa nangungutang, sa nagpera, parang magbayad ko hindi, yung blessing namin tuloy-tuloy. Pagka ikaw naman tumabla, ikaw naman ang liliit na mundo. Hindi may formula, hindi lang sa liliit Ang formula, pag may taong nanggulang sa'yo, yung blessing na dapat parating sa kanya, sa'yo mapupunta. Science yun. Kaya sabi ko, hindi nila alam yung mga hindi nagbabayad. Kung akala nyo, tumubo kayo sa physical na naiintindihan nyo, pero dito sa mundong to, sa universe, Hindi ka nakatakas. talo ka. Kasi tingnan mo, ang daming may utang sa akin, hindi ako binayaran. Mas maganda pa rin naman buhay ko kaysa sa kanila. Ang malupit nun sa'yo, kung magkasabi sa kaya, nagtubod ang kwarta. Parang naging Dumami. growing. Oo. Sa mga nakakaisa, imbis na asset mo kami, asset mo yung kaibigan mo mayaman. Na anytime, baka may mga magandang yan. Parang ito pinakadulo niyan simple lang. Nangutang ka sa amin, hindi ka nagbayad. Tubo mo, yung inutang mo, ang lugi mo, nawala kami sa buhay mo. Yun lang. Imaginein mo yun. Sige nga, kung nag-iisip ka ng maayos. Pinakawalan mo kami doon. Kasi hindi ka na makakaulit. Pag ikaw magte-text pa lang, ano na sa akin yan? Other message, restrict.
Tama eh. Mga ganyan, restrict or block. Matik yung putyang pera, andaling kitain ng pera. Yun ang pinakamadali. Pero yung maghanap ka ng maayos na kaibigan. Kaya kayo, Bok, classmate, pag may mahanap kayo ng mga kaibigan na maayos, huwag niyong pakawalan. Ay, bibihira. Bibihira talaga yung mga ganyang klaseng tao. Kaya maintain nyo yun. Yung pera, andaling kitain yan. Sobrang galing. Yun din yung parang yung down ako. Tapos naka-maintain ako ng magandang relationship sa atin na part. Kumbaga parang real story to na yung time na down ako, siya rin yung nalalapitan ko. Sumasablay man that time pero may nalalapitan ako. Kumbaga parang meron pa rin akong friends na buti na lang nakatanim din ako ng maayos ka naman kasing kaibigan eh. Oo, kumbaga parang naging maayos ako sa kanila kaya minsan sometimes may mga ganun talaga na pagkakataon. So meron talaga willing dumapa kasi nakagawa tayo ng maganda, kumbaga maayos tayo na tao. Kaya kung maayos naman tayo na tao, na-attract mo rin yung mga kapwa mo maayos na tao. Pansinin mo yung mga panay gulang, na-attract mo yung mga kasama kaibigan, panay magugulang din. Sa akin nga eh, may maayos na tao sa akin ngayon eh. Nakaka-3 milyon ang hiram sa akin eh. Na isa ngayon, nakaka-2 na. Hindi ko nalang banggitin. Pero nakaka-3. Hello. Kaya, kumbaga, yun, ganun ka-importante pag may mga maaayos kayong kaibigan. Kaya i-maintain nyo yun. Kasi isa pa, may isa akong kakilala naman. Sobrang big time nito. Nagtatayo siya sa Ayala ng mga, pag may mga available na rent, kasi kakilala niya mismo si Ayala. Naglalagay siya ng restaurant or kung anong pwedeng ilagay. Sabi ko, lagay ka ng lagay. Kasi tuwing daw may nagbubukas, tinatawagan siya ni Ayala. Okay. Na ini-invite siya na, magbukas ka naman dito, ganyan-ganyan. Sabi ko, nagbubukas ka? Siyempre. Kumikita? Hindi. Ba't ka bukas ng bukas? Wala akong pakialam sa perang mawawala. Ang imi-maintain ko yung pagkakaibigan namin ni Ayala. Correct. Hindi ko alam kung kailan ko pwedeng gamitin yung contact na yun, yung pagkakaibigan namin. Bakit ko milyon nawawala sa kanya? Para mag-maintain ng friendship. Alam niya yung value. Tapos kayo, barya, tatablayin nyo kaibigan nyo. Ang baba naman ang presyo mo sa sarili mo. Diba? Isipin mo yun. Grabe talaga narinig ko yun. Lupit no? Parang milyon ang nawawala. Basta lahat ng bubuksan na matik, tatawagan na siya. So, mag-open ka dito, may bagong bukas akong mall, may bagong... yan yung mga tipong marunong mag-isip ng long term. long term. Marunong mag-isip. Nakikita niya yung long term effect. Nakikita niya kung saan papunta yung friendship na gano'n. Kumbaga parang ang investment sometimes, hindi lang siya investment na halimbawa pakikisama, parang emotional banking, yun naman pera, nagtatanim ng pera pero actually kumbaga parang pakisamahan lang. Kasi soon, di ba? Hindi mo alam. May isa akong kaibigan din. Ano naman? Judge. May gustong hingi ng favor yung isang tao niya kay ganitong tao. Sabi nung judge, wag natin mo nang hingiin. Ang babaw pa lang na yan. Hingiin na lang tayo pag may mas malaki-laki. Correct. Di ba imagine mo ganun sila mag-isip? Sabi ko, grabe, ibang-iba mag-isip, makita mo. Imagine mo yun. Kasi nga, totoo din eh. Kahit ako, nafe-feel ko yun eh. Hingian mo na ako ng 3 beses na tigi 1,000. Hingian mo ko ng 1 beses na 10,000. Mas masarap sa pakiramdam 1 beses mong hiningaan na 10,000 kaysa 3 beses mong hiningaan na tigi 1,000. Kasi mas maraming numbers na entry. Parang paulit-ulit na, grabe naman to, parang abuso. Pero yung, Totoo, meron parang lifeline yon. Huwag Pero- mong basta-basta gamitin ng lifeline. para sa may barangay. reserve, may kanya-kanyang reserve yan, no? Oo. Ano ba yung lifeline mo na reserve na to? Teka, baka yung concern na yan, baka Kaya kaya naman naman ito, baka kaya ayusin, maayusin. or baka hindi Huwag mo na masyadong ilapit, important. kumbaga parang ibang reserve ko dyan. Oo. Save yan sa company. baka magmula yung mga ganyan maliliit na concern. Diba? Kaya, sabi ko, grabe, dami kong, even ako until now, natututo pa rin, daming learning sa ganyan. Tapos nakaka-enjoy lalo. Anong difference ng life mo ngayon? Life natin ngayon or life mo ngayon na yung level na ganito pa tapos ngayon yung level na ganito. Na-feel mo ba yung sa level mo ngayon tumataas yung level of connections mo nag-ibang profile na ano? Connections nandun na, pero ang nakikita ko, yung power, nasa parang isang snap, ang dami mong pwedeng magawa at ang dami pwedeng maapektuhan. Tapos,
nakakatulong kasi minsan dami kong ginagawang sideline. It's not just to earn, para mas maraming tao matulungan kumita. Parang nandun ako sa level na gano'n na gusto ko mas maraming taong tulungan na kumita sila, magbago buhay nila, maging maayos. Yun ang siguro masasabi kong difference. Kasi kung sa pagiging masaya naman, hindi ko pwedeng sabihin may difference kasi kahit nung wala naman akong kinikita, masaya din naman sila. Same na feelings naman, no? Oo, Same na feelings. same emotion. Kaya don't ever think, classmate, na you need to achieve something like this, ganitong klaseng amount, ganitong klaseng kotse para maging masaya. It's not true. Kasi same lang din naman yung kahit ngayon magpalakarin mo kaming dalawa, baka nagbablog pa rin kaming, masaya kaming nagbablog, di ba? Yun nga lang, bilad ka nga lang. Pero masaya pa rin. Yun naman, yung parang yung pagiging masaya. Yung sinasabi ko na Choice naman yung pagiging happy. Kumbaga parang ugali na siya ba? But nag-iiba ng kumbaga parang yung nag-iiba nga lang yung experience ng happiness mo pagka dumadami pera. Pwede kang Marami kang option. pwede kang maging masaya kumain sa karinderya, pwede ka rin masaya na kumain sa parang blessing yan. Pwede kang kumain sa same na experience, basta ang importante masayahin ka. And pag masayahin ka, mas magaan talaga yung blessing. Mas magaan talaga, promise. Mas nalalapitan ka ng mga tao, mas magaan talaga yung blessing. Iba ka lang experience, no? Nag-iiba lang kasi parang ako dati napadpad lang ako ng Cebu. Cebu pa lang napadpad ako, masaya ko na. Kumakain ng nguyong, kumakain sa tisa, kumakain ng ano tawag yan? Nung dumplings. Ano ba tawag yan? Uchi. Ano? Yung siomai. Katisa. Kumakain ng siomai. Sobrang saya ko na noon. Kasi siyempre makarating ka ng Cebu. Dati nga taga Bicol ako, makarating lang ako ng Naga kasi taga Daraga ako. Naga lang, ang layo na sa akin, pangarap ko na yun. Lalo pa makarating ka ng Cebu, diba? Kaya ever since yung happiness, it is a choice kung gusto maging masaya. Pwede kang maging masayang single ka, pwede kang maging masayang double ka. Choice mo yun laging choice natin pagiging masaya. And siguro sa akin ang pinaka difference lang sa ngayon sa buhay, hindi ko ma-identify. Pero siguro masasabi ko, kahit pagiging bilyonaryo pala, kayang gawin lifetime. Yun ang pinakakaya kong sabihin sa ngayon, na akala ko dati, yung bilyonaryo sobrang hirap. Milyonaryo nga, parang akala ko ang hirap marating Maging bilyonaryo, madali lang yan mangyari. Kaya yun ang pinaka gusto kong i-emphasize. Pagbablog nga dati nga Inggit na inggit ako sa may mga 30,000 subs, 40,000 subs. Sabi ko, grabe naman, sabi ko. Hoy, advance! Congratulations sa 100k! Malapit na! YouTube! Imaginein mo gaano ako kalala. Sa gusto kong dumami views ko, ako nanonood, yung lahat ng cellphone ko, inoon ko para panoorin lahat ng vlog ko. Hindi ko alam, hindi pala counted sa algorithm yun. Hindi mo na counted yun? Mga 3 videos lang per IP address. Kaya, tandaan yung ganun. Basta maniwala lang talaga kayo sa gusto nyo at wag, sabi nga, pinakamagandang advice na narinig ko sa industriya ng networking, walang iba kay Engineer Carlo. Sabay tayo. 1, 2, 3. Tuloy lang. Imagine it. Yun talaga yun Kaya, kung nasaan man kayo, tandaan nyo, naging sitwasyon din namin yan. Walang pera, walang masaya. Ako dati naiinggit nga ako kay Upline Louie kasi doon nagre-recruit na siya ng mga networker. Itong pinaka hindi ko makalimutan sa'yo. Yung may CV ka na nun. Nagpa-carwash ka sa Baguio. May na-recruit kang isang networker kasi kasabay mo mag-carwash. Nung nagkukwento ko doon, inggit na inggit ako. Sabi ko, siyempre nandun din yung bitterness mo na, di kasi may kotse siya, di kasi may ano siya, may skilled na siya, networker siya. Kaya lang, nung binalik ko sarili ko, sabi ko, hindi aabot din ako dyan. Mag-focus muna ako sa kaya ko. Bakit ko pipilitin buhatin yung hindi ko kaya? Bakit ako magre-recruit ng networker kung hindi nga ako magaling? Kaya nag-focus lang ako sa kaya kong gawin, doon ko lang in-enhance hanggang unti-unti. Dumating sa time na nakaka-recruit din tayo ng networker. Ako na-recruit! Ha? Naman mo yun? Ako na ang na-recruit. Ay, grabe. Pangatlo ko na to. Ikaw pang ilang mo na pang alak yun? Pangatlo ka na? Ayun mo, ebidensya. Lupit mo!
Kain ka ng kain ako, hindi ako makakain kasi yung isang kamay ko may ginagawa. Kaya pala si Mas. Ba't ka bumili nito? Ano yun? Flavor. Yung matamis. Ay, palitan natin. Bigyan natin kay Gio yan. Matatapon to. May laway ko na to. Gio, blessing yan. Ang dami na yan. Ang Ano ending message muna. Teka. Bago. Oh, sa ganda na napag-usapan namin, sa ganda ng narinig nyo, Oo. sa ganda na na-experience at nakasama niya kami sa Defender, na talagang sobrang social yung pulutan namin, pinakamasarap na pulutan! Mas masarap to. Ito yung pinagtatapon ko sa mga kaklase ko. So, happy. Green peas. Imagine mo pati binibili, happy. Happy na nga, happy pa. And yun. Ano muna tayo? Word of wisdom naman. Book para sa mga nangangarap, para sa mga taong pag-give up na sa pangarap nila, yung mga taong may mga depressed na nanonood dito, or yung mga ibang nasa ibang industriya din, kasi daming nakikinig nanonood sa atin Ano ng lang? mga iba-ibang industry. Ano yung mga advice? Isa-isay natin. Yung mga pag-ibat na, mag-ibat ka. Yung mga pag-quit na, mag-quit ka. Basta make sure lang na kung meron kang ibang option, kung wala kang ibang option na ikakayaman mo, hindi siya option. It's not an option yung pag-give up. Kumbaga parang hindi siya kasama sa list. Hindi siya kasama sa option. Ibig sabihin, ako ginawa ko, wala akong ibang option kundi move forward. Kahit small steps yan. Kahit na ano pa yan, basta wala sa option ko. Ang kailangan ko tuloy-tuloy. Whatever na na-experience na siguro, normal naman na may challenge. Baka hindi ka lang sanay, i-push mo lang. Kasi the moment na na-challenge ka, i-push mo lang. Kasi pag natawid mo yan, sure ako, any problem, any concern, any parang situation na pag natawid natin, sure ako, may magla-learn ka ng wisdom na yan. Yung experience mo sa pag-solve ng problem, yung experience mo sa natawid mo sa emotion mo, emotion struggle, akala mo struggle sa emotion, pero pag pinush mo siya, marami ka mala-learn, magagamit mo yan sa success mo. Nire-ready ka, lagi mo tandaan, nire-ready ka lang lagi. Kung may mga challenge yan, nire-ready ka lang sa success na ima-manage mo. Kasi ang success, ima-manage mo rin eh. Kumbaga parang, kailangan din, kumbaga para ma-develop mo na yung character bago ka magkaroon ng success. Ibig sabihin, pagka halimbawa hindi ka rin ready dyan, mawawala din sa iyo kung ano yung gustong gusto mo sa buhay. So, ang point ko, any challenge, nire-ready ka lang sa success na gusto mo. So, yun lang. And tuloy-tuloy lang. Sa akin naman, may nakita sa mangga eh. Well, anyway, ang pinaka gusto ko maintindihan, lagi nagiging sabi sa akin, nagko-comment, turo kayo ng turo, yumaman. Paano na lang pag lahat ng tao yumaman? Anong mangyayari? Doon muna tayo sa kung lahat yumaman. Ang ganda nun. Napakasimple. Kung lahat yumaman na Pilipino, edi ang katulong na natin foreigner. Imagine mo ang katulong mo Russian, American, Brazilian. Hindi ka ba gaganan umuwi lagi ng bahay mo? Joke lang. Sabi, kung lahat ng tao yumaman na, anong sunod? Eh, malay mo, di mag-hire na tayo ng alien. Alien ang gawin natin katulong or tago agsilbi. Seriously speaking, hindi naman talaga po lahat ng tao yayaman. Kasi kailangan ng earth ng balance. Kumbaga may tinatawag na law of opposites. Ngayon itong law of opposite na to, may mga tao talagang yayaman, may mga tao magiging mahirap. Ngayon ang point ko, pili ka na lang. Kung ikaw yung pinagsisilbihan, ikaw nagsisilbi, ikaw yung mayaman o ikaw yung mahirap. Ngayon, hindi ko mapapakialaman kung ano ang gusto mo. Kami, sinasabi lang namin kung ano yung pwedeng maggagawin mo para ikakaganda ng buhay mo. Kung ayaw mo gumanda buhay mo, thank you. Kasi isa ka sa magsisilbi sa amin. Kaya yan ang tandaan mo. Hindi magiging pantay ang mundong to. Mamili ka na lang kung anong side gusto mo. Basta kami, we choose na itong klaseng buhay. Anong araw ngayon? Tuesday. Saan ka nakita Tuesday? Umiinom. Alauna, umiinom. Eh kung empleyado ka, nasaan ka kaya nung Tuesday ganitong oras? Ang pangarap mo, Friday, Sabado. Tapos magbabudget ka ng limited na kung magkano. Ako saan ako nang galing? Dusit Hotel. Bakit ako doon galing? Doon ako chinekin, kalayo-layo. Hello, Tinay. Magkano yung room ko? Nasa 15. 15 isang araw. O di naka 30 mil ako. Tapos ang layo-layo ng binabiyahe ko. May choice! Diba? Kaya ako nandun kasi may nakapark na barko sa harapan. Ganda ng barko mo doon. Ang ganda ng view ko doon. Okay. Ngayon dulo, choice nyo na lang po. We will respect it.
Sana kung nire-respeto namin kung ano man ang choice nyo, respetuhin nyo rin kami. Kasi ito yung gusto namin, ito yung gusto namin pamumuhay. Hindi naman siguro namin kasalanan na nagsumikap kami, na gumanda buhay namin. Kaya kung ikaw, again, sa lahat po ng manonood dito, we will respect kung ano man po ang paniniwala nyo sa buhay. Kasi ang Earth, magiging boring to kung lahat tayo iisa ng gusto. It meant na may ibang tao gusto kulay pula, kulay blue, kulay green. May mga ibang tao gusto maging artist, maging mayaman, may maging engineer, and it's all part. Kami, choice lang namin na ito yung gusto namin gawing buhay kasi sino bang hindi magiging masaya? Kumusta yung tour mo sa Morocco? Baka gusto mo i-share yung mga punta mo ng isang high school graduate, isang Louis Gascon. Isang service ko lang dati, no? Oo. Lumarating na Morocco. Alam mo yung Morocco, hindi ko alam yung bansa na yan. Ang Morocco ba bansa? Bansa. Hindi ko rin, hindi ko Africa. napunta. Kasapap siya ng... Ang Africa kasi continent. Continent. Ang nasa loob ng Morocco. Morocco. North Africa siya. Okay. Malapit siya sa Spain. Malapit siya sa Portugal. 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 Mm-mm. So, hindi ko alam yung bansa na yan. Nung nalaman ko lang na, ang ganda pala ng Morocco. Diyan pala nag-shoot si... Nakapunta na kayong South Africa? Hindi pa. Isa din daw, ang ganda daw ng... Soon. Tuloy. Basta yung Morocco, parang nakarating ako ng Mars. Doon pala nasunod yung Mars. Kasi meron siyang, halimbawa, yung elevation niya. Mga 2,000, yung elevation pag sinabing, Ano yung Mars? parang Planet Mars, yung pinag-shootingan ng movie ng Mars. Parang lumanding ka sa moon, lumanding ka sa gano'n. Kasi yung sa taas ng elevation ng bundok, pero malapad. Oh, okay. So marami mga scenery na, di ba, na parang nasa Middle East ka, para ka rin nasa yung Sahara Desert, Okay. tapos puro deserto pero malamig, parang iba't iba experience. Tapos parang meron din yung parang Switzerland. So iba, tapos sa mga mukha nila, parang ma-amaze ka sa napakayaman nila sa culture, sa tradisyon nila, sa history, napakayaman nila sa history. So parang ang mga tourist guide talaga nag-aral talaga sila. Hindi siya yung parang marunong ka lang mag-guide. Hindi siya yung parang nabigyan ka lang ng ID. Talaga meron silang kurso para mag-exam pa sila o mag-aaral pa sila para sila maging tourist. Nung napupunta ka ng iba't ibang bansa at sumasakay ka na ng business class, Uy! anong nararamdaman mo? Mayaman. Kumbaga parang yun ang sinasabi ko na pagka may pera, it's not about the money but the experience. Kasi every time na nagle-level up ka ng experience, nagle-level up din yung expenses. Pwede ka mag-economy, pero economy, alam mo na saan. Tapos yung Bakit ako pagkain, na-addict? Yung pagkain, iba din. Masungit pa minsan yung FA Oo. pag naka-economy ka. Ganun ka. Pero pag nasa ka, lahat ng request mo, maya-maya, nagbabaser ako, nagpapaserve ng ganito. Talagang walang choice talaga kasi dahil nasa business class ka, talagang Pagsisilbihan ka. magsisilbang ka talaga. So nag-iiba yung service pag yung mayaman. Iba yung sa anong tawag doon sa bago ka sumakay. Lounge. Yung lounge niya, di ba pag Check-in. pag nag-check-in Hindi ka pipila. hindi ka pipila, mabilis. Tapos sa VIP lounge pa lang, nakakakain ka na, nakakainom ka na kung ano yung gusto mo. Tapos talagang pamper ka talaga doon. Tatawagin ka lang pagka boarding na. Tapos pag boarding na, hindi ka pa pipila. Yun yung mga parang kayo unang papasok, tapos kayo rin unang lalabas. Tapos ang baggage mo, Mauna. una ring lalabas. Di ba? Parang yun yung mga experience na ang sarap pala talagang yumaman. Kasi talaga napaka-convenient talaga ng buhay. Sa'yo din ako na-inspire doon. Ang daming libre pagka mayaman, pag maraming pera, no? Totoo yan, totoo yan. Mas maraming mga perks pag mayaman. Mga ganun. Sarap. Kaya paano niyan classmate? Dito muna kami at ako ihi na rin. Idol, hanap ka ng CR. Oo. Yun ang beer. Paano? Yun ang beer. Bye-bye na muna kami. Bye-bye, love you. Kita-kits na lang ulit. Mwah! Bye, classmate Bok! Bok, bye-bye. Welcome to Lap sa Ikigai. Grabe. Ang sarap naman ng ano meron dito? Mr. Gascon. Pasok mo rito. Parking. Parking na kasya mga 12 sasakyan. Tapos nagpatanim tayo ng pine tree. Oo, mabubuhay. Sabay, mabubuhay naman dito. Hindi ba lapit ng distansya? Hindi naman. Tama yung Sakto distance. lang yan para dikit-dikit maganda tingnan. Parang less than 2 meters lang yung distance. Tapos guardhouse, wala pang guardhouse. Itsura niya.
Ang ganda naman ng view, pambira. Ay, yan naman ang binabayaran. Grabe. Ituturo natin si Dolap. And syempre, proud na i-present sa kanya na isa sa mga na-mentoran. Yeah. Teka, ituturo muna natin. Yung aso natin. Love and Light. Love and Light. yung Wow. Pangalan pa lang. pangalan. Love Hello, love. and Light. Ito yung floating na office. Oh. Parang floating creative room. Ang lupit naman ng ano. Paano foundation yan? Saan? Wala, parang floating lang. Oh. Parang I-beam na lang yung nakasulat. Sige. Ituturo mo natin sa exterior si Dolap. Huwag yung interior, may susunod na araw. May susunod na araw. Huwag mo na kasi Exterior tayo. ang dami ng exposure natin eh. Oo. Ito pagpasok dito, meron tong koi. Koi fish. Pero wala pa to. Saan yung dito? Bali gagawa ng aquarium dyan. Tapos ito fiberglass yung daanan niya, magiging daanan niya. Oh. Kuha ka na ng koi fish kay Elnie. Nangingi ka ng mga anak. Arbor tayo no kay Eddie. Hindi mo pa kailang bumili doon. Milyones ang ano ng koi fish eh. Oo nga eh. Tapos ito yung sa exterior muna tayo. Baba tayo dun sa pinakababa. Sige. Para makita natin. Roll up ko na yung inano. Ito yung riprap para magawa tayo ng parking. So, gumawa tayo ng riprap. Diyan. Saan ka kumuha ng ano mo? Yung pandumping? Dito na or galing pa ba? Sa baba din. Papadeliver. Galing mama ba? Magkano per cubic? 15. 9,000. 10,000 per cubic. 10,000 per cubic? 9 to 10. Per cubic? Ilang cubic yung umaakyat sa isang truck? Mga nasa 15. Ibig sabihin 15 tapos mga 9? Mga 1,000 nga ganon? Mahal din. Mahal na. Mas mahal pala sa'yo ng sobra. Okay. Kasi hindi siya, kasi bundok to. Tapos kaya sa bridge, kasi siya yung pinakamataas, ito mas mababa. So para mag-hold ng parking, makapag-hold tayo ng parking na gano'n. Ginasusan natin yung parking. Parking. Para ka nagpagawa ng bahay na rin. Kaya nga. Ito yung floating na A million yung gas. office na creative room. Ito yung parang conference room. Oo. Mamaya, kaya natin yun lang yung Sige. Grabe. Tapos, bali parang mangyari to, parang 5 palapag. Maid's room siya, pero hindi na ginawa na nating room talaga na pwede ma-occupy din. Kasi instead na maid's room, gumawa tayo ng staff room. Oh. Kasi hindi na siya 2, 4 ang pwede mag-work dito. So gumawa tayo ng staff room sa natin. Grabing gastos mo nga dito sa ano mo. Tayo tama na dalaw. Nai-imagine yung gastos mo dito. Hindi man lang kabiro-biro ang gastos mo. May CR dito kasi para sa sports bar at sa swimming pool. Oh. May sarili siya dito sa pinaka-level. Isineperate mo yung shower. Tapos ito, Ano yung pool? Ito yung swimming pool. Ito yung pool deck. Ito yung fire pit. Oh. Fire pit tapos may May sopa, parang sopa. sopa. Tapos yung dyan, hindi na tayo gagawa ng hindi tayo gagawa ng bonfire. So parang electric, para sa Japan. Okay, yeah. Para magsashawarma yung kamay mo. Okay. Ito, doon yung swimming pool. Okay. Tapos pag dito ka, ito yung view mo, taas yung bahay. So yan, mga ilang palapag yan. Grabe, tapos ito pa yung view mo dito. This view. Tapos yan yung view doon. Ang ganda rin ng grabe view yan. Yan ang binibili. Alam mo paano nagsimula dito? Nag-hiking lang ako dito, nagka-camping lang ako. Gusto ko lang magising sa nature, pero ginawa natin. Sino nag-offer sa'yo ng lote dito? Naghanap talaga ako. Oo, talagang nagustuhan mo to. Nagustuhan ko yung place kasi may future plan sila na maging Tagaytay. Oh, okay. Yun yun. Ito yung swimming pool. Ginagawa na. Uy! Uy! Ang sanog! Puta sanog ah! Yung sahig ng swimming pool. Ang ganda niyan, lalo pag may ilaw. May ano yan, naka RGB lights. Oh. Tapos, yan lang, parang ano lang, pang
4 feet lang yung lalo. Oh, hindi naman kailangan ng sobrang ano. Pang deep lang talaga. Tapos ito lang yung nag-warm. Oh, Tapos outside yan, Mal- natural na cold. natural. So pwede kang warm and cold. Full deck. So, ito na. Grabe. Anong pakiramdam? Iba, thank you so much. Kasi alam mo yun, parang pag nagpa-flashback sa akin na minsan doon ako nakaupo, tapos paggabi, parang naalala ko kung saan ako galing, paano ako na-invite, sino nag-invite sa akin. Alay, no? Alay. Ito rin kayo dito sa Pwede na ba i-explore na natin to? Ito, okay lang to. Sige. Ano to? Gym. Gym. Ito Oh. yung punching bag. Tapos dito yung skateboard. Ito yung workout na lahat ng muscles. Pwedeng gawin. Oh, kasi may mga ganun ng gamit. Hindi na kailangan masyadong space. Oo. Tapos kung gusto mo tumakbo, sa kalsada mo tumakbo, masakit na. Hindi mo na kailangan bumili pa ng ano, yung may screen. Yes, tapos ito yung sports bar. Oh, pwedeng uminom. Pwede ka yung parang pang soccer na gano'n. Tapos yung pang Street Fighter kasi di ba lumabas na ulit yun yung mga pang Arcade. Street Fighter yung joystick. Joystick. Oo. Maraming ganun, tas mura, tas ang dami mong pwedeng games. Kaya yun ang ilalagay natin dito para babalik ka ulit. Oh. Tapos swimming pool, sports bar. So habang nag-sports ka, may bar, inom ka. Oh. Ito yung dala po. So parating yung mga order natin na cladding. So yung style sa gilid. Alam mo, habang nakikita mo yan, ang naisip ko, gastos. Magkano yung pera. Oo. So, Pag nagpapakonstruct ka, iba na. Mga bok, proud na ako kasi ang tinutur ko ngayon, this time iba. Yeah. Kasi yung iba yung feeling na nag-i-inspire ka. Tapos eto naman parang gusto ko na apply. Mentor, parang Yeah. gano'n ba? Dolap, parang ito yung katas natin na sa yung mga pinagsamahan natin for how many years. Yes. Na naniwala ko. Ilang years na ba tayo nagsama? Mga 2006 tayo nagkakilala, tama? Tapos nagsama ulit tayo ng 2010. Oo. Pero basta, tagal na yun. So yun. Basta nakatawa. Tapos, yun lang yung exterior na ito. But sa interior, sa view, sabi ko sa kanya, Dolap, wag mo na yung sa interior. For your eyes only. Para may susunod ka. Susunod. Para pag bumalik naman siya, ibig sabihin, mayroon pa ulit. Kaya paalam na muna kami. Paalam Dito na. muna kami. At Bye-bye. iinom pa kami. Bye-bye!